Kinsa may nakatimaan sa atong gisgutan atong miaging Domingo? Kinsay nakatimaan? Dirin dapita. Kinsay nakatimaan? Sa atong gisgutan sa miaging Domingo? Ha? Sige na, tindog. Kinsay isog tindog? Ha? Tulom ta kong gisgutan, binisaya. Ha? Ha? Magtarong, maninood. Mamunga yan. Naglista, kinsay naglista, be, kinsay naglista? Naglista? Man. Sa cellphone gibutang. Nina. Beda. Tawar ba? Magtarong, maninood. Gani, ang uban, wala naglista. Kalimot na mo nang wa mo naglista. Mo nang kalimot mo kayo, wa mo naglista. Diba? We're talking dapat kada Kristiyano tarong, tulid, straight, no? Wala na iliko-liko. Wala na compromise, no? Wala na binuang. Seryoso na, tarong na siya. Tulid na as iyang kinabuhi, as tang iyang conduct, behavior, no, dapat, siyempre sometimes na mga mistakes, no, sometimes makalimot ka na ma-overcome ka sa imuhang temperamento, makalitan ka, but that's very easy to solve kay all you have to do is admit it, acknowledge it, say sorry, and then presto, good, move on, diba? And then, dapat gawas nga tarong, buutan, balaan, dapat naninood. Di ba? Dili ng tiaw-tiaw, dili ng komedya, dili ng tuhik-tuhik, no? Dili ng killing the time, dili na. No? Tininood siya. Meaning you are giving it your best shot, understanding that this is your once-in-a-lifetime opportunity to be of service to the Lord in this side of heaven. So you do not want to miss this opportunity. Ang Bible nang ingon, redeeming the time because the days are evil. Then of course, ang last na itong i-discuss, very common naman na, pirmi naman na ito nagisgutan, atong gisgutan itong dapat maging mabungahon kay kung buutan ka, Diyos nun ka, balaan ka, naninood ka, pero wapod ni resultag bunga, sayang mansad. Diba? Tanan na itong mga ginahimo sa kinabuhi, we always expect an end result of what we're doing. Tama ba ko? Eskwela, nag-expect ka at the end sa imong pag-eskwela, na kay diploma nga madawat, which will become a starting block sa next nga phase sa imong kinabuhi. Diba naman na siya? No? Pag muadto ka sa trabaho, at the end of every quarter or kinsinas, no? Na kay madawat na sweldo. Diba? Walay nagtrabaho, sige nagtrabaho kay lingaw. Diba? Lingaw, magunit akong trabaho. Diba? Gahuna-huna yung kag naisweldo pagkahuman sa adlaw. Diba? Negosyo, nabay nga negosyo, lingaw-lingaw lang yan negosyo, wa siya huna-huna ginansya. Wala no. Pirmi na siya na ay end result. There's always an end result of everything that we put our hands into. And so, kalabot sa pagbunga, ang next nga atong i-realize or i-settle sa atong mind and heart is, unsa nga klase sa bunga? Diba? Gusto man tag mga bunga, pero do we have a clear idea of what kind of fruit we are thinking about, which we want to see happen sa ato ang mga inabuhi? Unsa nga klase sa bunga? Kay daghan biyang klase ng bunga, di ba? Mangga, kining manggahan mamunga pero daghan man ang klase mo gani na nga pag mag-harvest na gina-classify ang mga bunga. Ha? Ana? Kanang mag-harvest na gina-classify ang mga bunga. Kana mga saging din na, muadhamon din na sa Panabo, sa may Tadeco, no? Kana mag-harvest na sila, gina-classify nila ang mga saging. Ginalain nila tong exportable nga quality, nga within siya sa range. Katong dili mo sulod sa ilang range, sobra ra kadako, sobra ka gamay, daghag talomtom, na ay mga damages sa pag-alsa siguro, sa pag-transport, gina-disqualify na nila, gina-classify nila ang bunga.
Gets? No? So what kind of fruit do you expect in as much as you are convinced na ikaw dapat ang Kristiyano nga mabungahon? When Paul was moving around in all the places that we were reading in the book of Acts, pirmi niya gina-strengthen, ginadasig, no? Ginalig-on o ginadasig ang mga disciples. Ginadasig sila para magtarong. Ginadasig niya sila para maninood. Ginadasig niya sila para magbunga. Pero si Paul has a very clear in his mind what kind of fruit he was expecting from these disciples. Unsa nga klase sa bunga? Mamungam lang tagdaghan niya, pulos disqualified pod. Di ba? Di pod pwede i-export nga bunga kay way unod, luspad, tabang. Di ba? Di ba na? Pastor, bugat naman kayo na mo mga pulong. O, sige, pagaanan na to. Unsa may gaan sa luspad? A little better than luspad. Unsa man? Nakuratan. Nakuratan. Kanang watermelon nga nahagbong, di ba na? Di ba? Muna na luspad, no? Luspad, no? Luspad lagi ni. Ikaw kuno mahagbong, di ba ka maluspad? Ano na? Now, kaniyang klase sa bunga nga gusto ni Paul makita. Disciple making disciples. Kana daw. Sige daw. Pakibutang na ito sa screen. Dugay kayo lagi. Siguro na minaw. Yan na. Di ba colored na ito kung gitanaw ganina? Nakuratan. Tama. Sige. Kinsa may inaasa kanang high school pa. High school, no? Sige. Unsa gani ng word nga disciples diya? Sa simple nga English grammar. Grammar ba ang tawag? Unsa na siya? Unsa nang disciples or disciple? Lagi meaning mana sa construction sa sentence or sa line. Unsa ang disciples? Noun. What? So na ko mga estudyante oy. Noun lagi kani, di ba? Noun. Dili men meaning akong kuan. Although a little bit unclear akong question, but how about ang disciple making? Unsay role na iyang gigampanan? Adjective. Now, what is an adjective? It is a word that describes a noun. Ang noun, disciples. Manang gusto natong bunga, disciples. Manang gustong bunga. Pero, kinanglang kararo, manang na-description. Unsang klaseng bunga. Na-description, para ang purpose sa description, ma-qualify siya, maklaro siya, unsang klaseng disciple. Kay daghan man ang mga klaseng disciple, na ipayat nga disciple, na ilosparon nga disciple, na ihuya nga disciple, na disciple nga now you see him, now you don't. Ba? No. So, gi-qualify na to what kind of disciple? What kind of disciples? Disciple-making disciples. Yan. Mga disciple nga kayang muhimo og laing mga disciple. Ngano man? Ngano man day kutob ra siya sa disciple niya, di na siya mag-disciple og lain. Unsay may tabo? Unsay may tabo? Unsay may tabo? Maundang na ang movement. Maundang na ang movement. Halimbawa, tanang lubi, di na mubunga. Unsay may tabo sa kaliwat sa lubi? Ma-extinct na siya exactly. Ma-extinct na siya. History na lang ang lubi. Picture na lang. Di na ta makalugaw, di na ta makatuno. Wa na'y biko. Wa na'y putumaya. Wa na. Kay kini sila, kinanglan manig lubi. Na-extinct naman ang lubi. Hopefully we can find some substitutes in place of lubi nga na-extinct. But for as long ang lubi nagabunga, og bunga nga makaproduce food og laing bunga, dili ma-extinct ang lubi. Amen. And the good news is, tanang gibuhat ni Lord nga naay kinabuhi, may DNA nga mo perpetuate sa ilahang sarili. Nakanin nyo na? Manang kanang usa ka lubi,
Wala man tayo lubi, kalimot kog dala. Ganina unta to kayo nami adtuan dito nga kami ni Julius ni ato mi dito sa Talomo ganina to ay daghang kayo mga similyang lubi dito. Wa man gud ang tag-iya so wa mi nakabitbit. Pero kita man mog lubi nga nanay turok no nga ready na for planting no. O kana. Kana siyang usa ka lubi. You can never tell how many other coconuts that particular seedling will be able to produce during its entire lifetime. Kaning lubi sila may potential na mabuhi og sobra usa ka gatos ka tuig. Makaadto mo dito sa may bandang Surigao del Sol, I've been there sa usa ka village. Ang village pangalan niya Anibungan. Kinsay tanga dito dapit? Sakop sa Lingig. Nakaadto ko dai dito sa Anibungan. Nanginhas mi dito sa lapad kayo ang dito, Hunasan. Daghang kayo mga klase-klase na mga kinhason, na mga bat, na mga klase lagi. Pero kita kog mga lubi ditong tagas kayo, di na nila ginakatkat, wa na musukol og katkat. Lubi nga survivor na sa daghang kay mga bagyo, pirting tasan kayo. Pero mubunga gyapon. Mubunga gyapon siya. Huwatan na lang nilag mahulog ang bunga. Kaya wa na may musukol og katkat niya. Ana-ana na hangin-hangin dito, ana musukol ka na, mga ana-ana. Tuwa ka na sa ibabaw. Wa na musukol. Tagas na kayong mga lubi. Ingon to nga mong ipangutana. Kalisi pa ni Pastor. Mga centuries na ni mga lubihan eh. Tiyaw ni mo na. What if ikaw moabot kag 100 years? No. Grabing bunga na ni mo. Ang kaliwat ni mo na. Ni sanay nagmayo. Kana kon, nagliwat ka. Ang problema og barren. Dagang kayo mga Kristiyano, barren. Pero sa Bible, ang barren, dali kay masolusyonan. Milagro ra ang gikinahanglan niya ana. Di ba no? Di ba? Na mga stories in the Bible of women, literally, biologically, they were barren and they became old. But then, God visited them in their most trying moment and turned around that chapter of their lives. Grabe no? And if God can do that sa ilang physical nga aspect sa kinabuhi, how much more God is willing to do it sa spiritual nga aspect sa kinabuhi. Mana si Paul was very passionate in moving around, not just preaching the gospel, but making it sure that out of the preaching of the gospel, there will be fruit nga makita. And the fruit, ulay lain, kundi mga tao nga ni-respond sa Ginoo, sa iyang maing balita, og nahimong mga disciples who are also able to produce other disciples. Let me read this verse para sa to. Colossians chapter 1. Verse number 5. Colossians 1 verse 5. The faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of truth, the gospel that has come to you. All over the world, ano naman ka? Chapter 5. Yan. Chapter 5 na. Chapter 6. Verse 6 na ito. Ay, tama. Yeah. Verse 6. That has come to you all over the world. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Ilan nila? The gospel is bearing fruit and growing, meaning growing in its number of fruit throughout the whole world. Unsa nga fruit ang iyahang gitumbok ninha? What is the fruit of preaching the gospel? Mga kinabuhi nga, maluwas, mabag-o ang ilang mga, di ba? Mga kinabuhi nga ang ilang, ma-turn around. Mga sinners, maluwas sila, mabag-o sila. Mga nang produkto sa maayong balita. Labi na kung iwali ang maayong balita. That's why Paul was saying in Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God unto salvation to everyone who believes. To the Jew first, and then to the Greeks. Praise God. All over the world, the gospel is bearing fruit and is growing.
Pero pangutana diri sa atong lugar sa buhangin, appeal ba ni sa all over the world? Is the gospel growing? Is the gospel bearing fruit? The gospel that we preach today and share in the marketplace, in our home places, sa school, asa tadapit, is it growing? Is it affecting the lives of people around us? Ana siya ang pangutana. Kaya basig nga itong ginabuhat, business as usual lang, anang tuyok-tuyok na lang gani. Tuyok-tuyok na lang, simba, trabaho, ulis balay, tulog, kaon, trabaho, simbag madomingo para ma-Diyos nun. Ana. Basig ka na ra itong balik-balik. Ritual na lang siya. Ritual. Dili na siya living and dynamic nga klase sa Kristyanismo. Hallelujah. Let's put another verse there. 2 Timothy chapter 2, verse number 2. Palihog ko gang be, ay 2 Timothy chapter 2 verse 2. Dili madunggan ya. Tanggalo na to na sa amin. Murag mahinang signal diya ba? All the things you have heard me say, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Now, question, pila ka grupo sa mga tao ang na-involved? Pila? Pila yan? Ha? Pila? Pila man ang meaning? Ha? Ha? Lagi. Pilang na-involved ya? Pila ka level? Ha? Tabang mo. Pila? Tagaan mo. Di bitaw mo prisohon. Huwag di mo yung tagan. Ha? Tulo? Tulo daw. Tulo. Kinsay mingog tulo? Isang amot. Tulo? Tulo. Tulo ra mo nga niingog tulo. Kinsay mo ingog duha? Duha. Ha? Duha? 2 or 3. Huwag klaro man ka. Sa or na lang ka. Upat. Kinsay mo ingog upat? Upat. Usa lang ang ingog. Kinsay mo ingog? More than to. Wala may klaro ng more than to. Pila ka levels ay involved? 4. 4. Now, let's identify who are these 4. Number 1. Number 1, si Paul. Of course, si Paul. Siya ang naghimog sulat. Siya nang me diha. The things you heard me say. Siya na. Si Paul na. Okay. So, kinsay ikadua? Kinsay ikadua? Si Timothy. Yes, si Timothy. Si Timothy, kay siya ang gisuwatan ni Paul. Si Timothy. Siya ang iyang giingnan, the things you heard me say in the presence of many witnesses, siya na, si Timothy. So, duha na sila. Kinsa ikatulo? Ha? Kinsa ikatulo? Reliable people. Correct. Reliable people. Reliable people. Kinsa ikaw pa? Yan, karon, klaro na, di ba? So, upat siya, gikan kang, ngita ko upat ka tao, give me 4 men. No, kamo pa, kami, 4. Sige, dali. Nga no, bitaw, nagpa-front mo. Dara. Kani, ikaw si Pablo. Murag naman yun, mantos Pablo. Onya, kani si Timothy. Ang others, dapat sobra isa. Dugang yun butangig tao ni sa likod, others. Reliable men.
Dali, reliable men. Diri ka. Di ba? Reliable men. Diya. Kamu ang mga reliable men. Dugangi pa ni isa, at least tulo ka reliable men. Dali. Diya, ana. Reliable men. Ang others, mas daghan kay naagoy esdaan. Dali, kinsay mo voluntaryo kamo, kamo Francis diri. Kamo upat diri mo. Dugangi pa, kamo. Diri ma. Si Pablo, siyang apostol, na disciple ni Pablo, si Timothy. And he keeps on discipling him so that he will stay on course. Stay strong in the vision, stay strong in the core values, practicing, doing, obeying everything that he was learning as a believer and as a follower of Jesus Christ. When Paul was writing this letter to Timothy, Timothy was already pastoring a congregation in Ephesus. Ayaw mo kalimot, pirmi nato nagibalik-balik. Para na mo maila-ilan ninyo ba si Brother Timothy ba, samtang gabasa mo sa Bible ba? No? Bisag wala na sa diha, pero murag naa siya din ha. Istoryahon ninyo siya, di ba? So Timothy was already pastoring in Ephesus. He was still very young at the time. Batanon pa siya, siguro in his early 20s pa lang. Mo nang miingon si Paul one time sa iyang letter, ayaw sugot nga tamayon ka tungod sa imo pagkabatanon. Batanon pa siya, pero nagapastor na siya dito sa Ephesus. O pahinumduman sa ni Timothy, ni Paul, na ang nadungog ni mo gikan sa ako, ikaw Timothy, isalig ni mo sa reliable men. Kanin duha dre, o kanin tulo, mga reliable ni paglinya mo. Mga reliable ra ba mo? Kani mga reliable ni ipasa niya sa mga reliable. One of his main duties as pastoring the church was always to be looking for reliable people. Hello! Dili lang kay basta makawali lang, dapat uptick siya mangitag kinsa to mga reliable so that he can prioritize them in passing on to them everything that he received from Paul to make it sure na naay perpetuation sa trabaho ni Lord. Kay kani si Paul, kadugaya na prison na si Paul when he was writing, na prison na. Unya ang mga scholars na ingon, 2 weeks after he wrote this letter, this was his last letter na iyang nasulat in his entire lifetime. About 2 weeks after he wrote this letter, namatay na si Paul. Pero buhi pa si Timothy. Dili mapalong, naaman sa mga others, daghan. Ang nasa mga reliable men. Ang mga reliable men, makapasa pod sa others. So bisag pamatyon pa ni sila, hinaot ngayon. Kaya tinood na in reality kita mamatay biya kita. Ha? Walang ta nagdali, ha? Di ta magdali. Pero di sa tamahadlok, ha? No? Halimbawa, we will find ourselves in a very tight situation. For example, nakaadto ka sa lugar, there is an extreme persecution of Christians, and somebody will put a gun sa imong ulan. Saman, deny Jesus Christ or anak ka. Saan yung buhaton? May nakakita na ako. Okay lang. Deny ni mo. Dili siya nga na. Ikaw tong disciple nga reliable na. Bisag asa pa ka mapunta, wala na. Decided ka na to live your life for the Lord. Or else, dili ma-perpetuate ang right nga klase sa mga disciples. Amen. Hallelujah. What if kani mga 144 ni sila kabuk? Di ba no? Power kayo. How about kining others? 1,700 pila na 28. Kuyawa sa mga others or piting daghan na. Di ba no? Ay, dili na mapalong ang movement ni Lord because it will just keep on repeating itself wherever it will go because these people will definitely be scattered because life is all about that. Whether we like it or not, ingana gyud ang kinabuhi, mukatag gyud ta. Di ba? Mo-scatter ta, ito na nang i-mention, one reason mag-scatter ta, trabaho. Tungod sa trabaho, di ba? We move, no? Tungod sa trabaho. Another is marriage. Tungod sa naminyo si Inday, kang Dodong. So, Dodong, to dito sa kapitong bukid nagpuyo. So, kuyugo na niya sa Inday. Ano, ganun, no? Another, tungod sa geographic nga, dislocation or transfer by some other factors. For example, ang parents mo nag-decide nga, magmalhin lang yun ta, kaya ang inyong lola naghangyo nga, dito na daw tamupuyo sa iyang lugar. And so, move the whole house, the whole family.
Pero bisan asa mo balhin, bisan asa mo balhin, ang lubi nga sidling, bisag asa na nimo itanom, mabuhi jud na, pag abot og 5 ka tuig, mag-start yun nagpamunga. Tama? Ang nindot ra ba ng lubi, no? Ang lubi, usa lang na siya sa mga pipilar, few ka mga prutas nga wala nag-agad og season. Ang lubi nagabunga gyud na tanang panahon. Tama, di ba? Naipanahon na siya nga muslo daw nagbunga, ang tawag nila sa Bisaya, magsandaw. Ganang naitaas nga init, mga 3 o 4 ka bulan nga init, musandaw ng lubi. No, imbis mo harvest ka sa 1 ka puno, mga 30 ka buok, 5 na lang ka buok. Pero mubunga gyud na, dili na masiro ang lubi. Amen. Unya ka mo, labaw pa man mo sa lubi. Di ba no? Labaw pa man mo sa lubi, sumusanay gyud mo, bubunga gyud mo. Amen. Kaya si Pablo kampante, all over the world, the gospel is bearing fruit. Amen. And it's growing, it's increasing. During the time of the apostles, the gospel, through their lives, their witness, their testimony, was impacting the gospel. Kaya nabasa na to, impacting the community, the nations. Muna nabasa na to itong, mingon ang mga tao, these are the people that change or turn the world upside down. Yan. These are the people that turn the world upside down. These are the men that turn the world upside down. Iwan, no? Sabi kayo, no? Amen, no? Sige, palakpakan nato sila one more time. Salamat kayong. Dili mapalong kung yan na siya. Pero kung kanilang siya, kutob lang, si Paul na disciple niya si Timothy niya, diha lang si Timothy, wala na nakakitag faithful men. Faithful, wala, palong. Inig kamatay ni Pablo, Timothy na lang isa. Pagkasun, matay na sad siya. Wala na. End of the world na. Di ba? Pero magsige siya bunga, dili sa mapalong. Say amen. Hallelujah. Kaya si Pablo, dasig niya, bisag asa siya mo ato, dasig niya, gi-strengthen niya sila, gipalig-on niya sila. Di ba? Basaw na to, balik, itong mga verses. Especially these verses. Acts chapter 9, verse 31. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord, and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Hallelujah! Karaan man ni siya nga NIV, kana sa version, karaan na sa NIV. Kung pwede, mangitag bag-on, murag 1984 nga edition sa NIV. A little different siya. Acts 9, ano sa ganina? 31. Asap kasulat. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace. It was strengthened and encouraged by the Holy Spirit. It grew in numbers, living in the fear of the Lord. Especially ang duha ka description niya. Kanang it grew in numbers, living in the fear of the Lord. Because kanang it grew in numbers, of course it's obvious, iyang gihulagway ang qualitative nga kahimtang sa mga Kristiyano, or quantitative I should say, nga kahimtang, no? It grew in numbers. Grabe, no? Nang kana siya, kanong isa living in the fear of the Lord, ang qualitative niya nga status. Ang hulagway niya, ang kahimtang niya. Kasi pares na siya permi, quality o quantity, kauban na siya permi, dili na dapat i-separate. We are not given a choice na magpili lang ta. Di ta mo ingon, quality lang ako, di lang ko anang quantity. Di ba? Naiubang mga Kristiyano yun sila, bahalag 7 lang mi, basta mga Diyos nun mi tanan. Ana gani. 5 lang mi, okay lang ng 5 mi, basta sure mi langit. Ana gani. Di sila gusto og daghan. Kaya abi nila, basta gamay, mas sure. Not necessarily. Di ba? Sa Bible, kauban na siya dapat, labi na sa Book of Acts. Quality, quantity. Quantity, and quality. Dito sa libro ni Jim Collins, kitawag na niyag, the genius of the and. The genius of the and. And ba and? A-N-D, the genius of the and. Quality
and quantity. The genius of the and. Yan. Di ba? Ayaw magpili. Dapat na ay quality, pero dapat na ay quantity. Di ba? Sugot kag quality lang imo. Halimbawa, kwarta, piso. Quality naman ang piso. Di ba no? Anong piso bitaw? Di ba? Kani. O, 5. O, quality naman ng 5 kay kuan man ni original man ni. Di man ni quality na no? O, tanawa o. O, insaktog tingog. O, di ba? Quality na ni. Pero lami nindot yung quality na 5 million pa po kaingani. O, di ba? Di ba? Mas power siya, ba? Mas power siya, no? Di ba, no? Mas power siya kung 5 million na siya kaingani. Di ba? How about 10 million na kaingani? Ay, mas power na kayo. The more siya nga quality, mas kusgan, quality lang, pero usara po kabuok, maruya, rayang mapalit. Di ba? Di ba, no? Muna siya. Kauban yun ng quality o quantity. Now, kung quantity po siya, pero walay quality, ay mahina po. Di ba, no? Halimbawa, 5 million po kuan, pero fake man tanan, fake. O, tingga, imitation man. O, dili, madawat, gaalsa-alsa lang kagbugat, wa man day pulos. Di ba, no? So, kauban yun na sila. Mo nang description niya, ang mga Kristiyano sa una, it grew in numbers, living in the fear of the Lord. So, naay fear of the Lord, which describes their quality of life, very passionate for God, di ba? But at the same time, they were increasing in numbers. Abi ninyo karon, no? Ang mga kasimbahan ng karon, pulos na lang quality, pipila na lang ang naay quantity. Kaya dagang kayo mga pastor na kontento sila sa quality. Mingon sila, bahalag pito lang basta Diyos nun mi tanan, anang ilang mga katarungan. Mali man di ay na, no? Okay. Another verse na tumasahon is Acts chapter 14 verse 22. Ibasa na ni nato last time. Verse 22. Uy. Mantadapit pa dong. Yan. Strengthening the disciples and encouraging them. Ang gusto na ko timan-an ninyo, kanang duha ka pulong, strengthening and encouraging. Kana siya. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. So, sa ilang gibuhat, ilang paligon ang mga disipulo o unya ilang gihimong maisugon, gidasig niya sila nga magpabilin nga matinud-anon dinha sa pagtuo. Another verse. Sa Acts yapon this time we read Acts chapter 15 verse 32. 15:32. Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the brothers. If you notice, ginabali-bali lang niya. Ganina, una ang strengthening, second ang encouraging, karon una ang encouraging, ikadua ang strengthening. They go together, sad. Kaya di man pwedeng ligon, pero talawan. Kulang og dasig, kuwang og kaisog, di ba? Di po pwedeng isog, pero huyang. Di ba? Dapat pares mo na siya. Kuyog na silang duha. Mo nang iyang giligon sila o gipaisog para magonsa. Mo na to atong gidiscuss last Sunday. Para nga magtarong, para nga maninuod, para nga mubunga gyud. Ang end result mo nang iyang giapas permi na end result bunga. Dili lang basta-basta bunga, qualified nga bunga, bunga nga may kapasidad na magbunga pag gyud og lain. Mao na siya. Then another verse sa atong, di nato ni basahon kay taas-taas man ni siya, but ako lang ihatag sa inyo para ma-check ninyo. Acts gyapon Acts chapter 20, start sa verse 17. Saan na ba to? Naman to diri sa akong notes ganina.
Nara. Chapter 20, Acts 20, verse 17, paingon sa 36. This time, Paul was talking to the elders in Ephesus. And if you read the whole passage, you will find out that that's exactly what Paul was doing with them. He was strengthening them and he was encouraging them all along. So that sila na tong gamiton ni Lord para mag-reach out sa neighboring nga mga barangay, mga lungsod o mga syudad sa whole province of Asia, which is today present Turkey. Gitagaan sila ni Paul og challenge. Mo nang gipaisog sila, gilig-on sila, gitagaan sila challenge. Kamo na'y bahala nga mo reach out sa province ha. Kaya ako mo proceed ko sa sunod nga lugar nga din asa ko dadon ni Lord. Kamo na'y bahala din mga elder ba mo, kamoy mga kuya, kamoy mga ate, mga magulang mo. Di ba? Kamo na'y bahala din Ay kaguol Paul, kami na bahala din Amo na ning ga-identify ni mga barangay din mga lungsod din mga syudad din Amo na ning giangkon. Angkon nami. Siya nag-angkon nagpito ka lungsod. Kanipod 5, kanipod siya 6, kani siya 12. Iyan na nang gilista tanan. Amo na ning gampon. Ay nagkaguol. Mutex ra minimo kung na-accomplish na. Ana sila ka-committed mga kaigsunan. Ang ilang ginabuhat sa una, dili para sa itong ginabuhat ron, kada Domingo, simba-simba, kanta-kanta, pagkapinan, pagtambling, nyawa po'y gibuhat. Dili nga nang ilang ginabuhat sa una. Passionate kaayo sila to get the gospel across to as many as possible that would hear it. So that every single one will be given an opportunity to hear the gospel and to make a decision what they will do with the claims of Jesus Christ. Whether they will respond and say, yes, you are my Lord. Or they will say, I'm sorry, I have another Lord. I don't need you. Ana ang gibuhat nila Pablo. Og kadto nga trabaho, ilang ipakamatyan. Kay seryoso si Pablo sa iyang pagtuman sa tawag ni Lord sa iyang kinabuhi. Dili lang sila kontento sa simba-simba lang. Hamagagikan, simba ko. Di ba? Di ba? Mamatay, paunta ka, simba ko. Di ba? Mauna na inaandan ng tubag, di ba? Simba ko. Kaya binato, pag nakasimba ta, nakakanta, tag pipila kakanta, okay na, Diyos nun ang dagan sa atong hinabuhi. If you check it out sa gospel, sa Bible, sa gospels and then down sa mga letters nila Paul, also of course including the book of Acts, you will find out, medyo na ako, ang ilang mga tigom, simple ra kayo, nara sila sa mga balay-balay na tigom. Nara sa balay. Nara sa balay ilang tigom. Well, hello. Nara sila sa balay. Sa balay ra sila. Wala sila naghuna-huna. Remember, si Jesus during his time, wala nag-initiate of church building project. Remember that? Wala. Wala siya na-involved sa fundraising para magtukod og building. Wala man gani si Jesus nagsuot og libro. Bisag usa ka book chapter na lang, wala siya gisulat. Ang mga apostolis na lang ang nanulat. Wala na po si Jesus dinhi sa diyang sila nagsulat. Di ba? The whole time that Jesus was here, He made Himself available to all the people as possible. But especially with those that gave their lives to Him as His disciples. Mao ang iyang priority. So instead of building structures made of bricks and stones, He built lives. Instead of writing the Word on pieces of animal skin and other available materials, He wrote the Word in their conscience, in their spirit, in their innermost being. He challenged them to listen to me. Karon kadaghan na kay tag Bible, lain-laing version, no? Ang uban nato, ang atong himo, nag-collection tag mga Bible, gilinya nato sa atong mga shelves, wampod nato basaha. Wampod nato gialaw nga may epekto sa atong kinabuhi.
Ang uban na kontinto maghimog mga balak mahitungod kang Jesus, mga kanta para kay Jesus. Pero wa man po nagtuman nga mulakaw mahimog disciples para kay Jesus. Ang Great Commission dili man kay panglakaw mo og manganta, di man. I'm not saying that mangkanta is wrong. What I'm saying is, dili siya pwedeng i-substitute sa paghimong disciple because the commandment is to go and make disciples. Now, if you want to sing your way into your ministry or your assignment of making disciples, please do it. If you think that by singing you can attract more people to your work of discipling, then do it. Kung ang pagsayaw, makakonect ka sa mga would-be disciples nimo, then sayawi sila. Pero kung sayaw lang for the sake nga makasayaw ka, nga dili mo resulta sa pag-produce og, unsa ganito atong gibutang niya? Making disciples. May payundangon ng sayaw. Nakuha? Mga igso, nakuha? O, mangutan na ta karong gabi. Disciples naman, atong ginapangita. So, hallelujah. Disciple, Virgil, disciple na. Pero nanay, produce nga disciple pod. Nana. Wala pa, naa pa lang sa listahan. Okay, good. Kaya diha man ta magsugod, maglista, magdamgo. Di ba? Pinagani ang damgo nato sa atong lifetime. Minimum of 12. Mo na nga atong ginatudlo sa atong mga tao, magdamgo sila og minimum of 12 in their entire lifetime. Amen. Dito ko sa Kidipawan 2 Sundays ago, nanangutana sa ko, I was there in a group, sa usa ka grupo sa mga Kristiyano dito. I-invite ko nila to, just give them a little inspiration. Pastor, 12 ka, lisod na ng 12, lisod ka ni mig-isa, 12 pa. Ano siya? Ang akong tupag, ingon kay walay imposible kay Lord. Manakong tupag. Di ba? Di ba kita tong mga tao nga nagtuo nga walay imposible kay Lord? Di ba? Amen? Naraman lagi na. Di ba no? Naraman lagi na. Kana 12 kayo na ni Lord. Pinaagi ni mo. Kaya ikaw man ang gamito ni Lord. Kaya di pa si Lord mo gamit og instrument. Gikalimtan na unta taniyan tanan. Siya na lang unta nagtrabaho ani. Og ang mga anghel. Pero nga nung ipaapil pamanggitan niya. Kasi maunang yang way of doing things. Kalabot ani nga programa, appeal gyud ang tao. Appeal jud ka. Dapat appeal jud ka. Dapat ikalipay na nimong appeal jud ka. Ina si Lord, di ko masugod nga di ko nimo i-appeal, Lord. Dapat appeal jud ko, please. Di ba? Wala kag bata nga magsikat-sikat, maawa ko nilagi appeal, mana ka. Ala lagi ta sa mga gagmay patang bata, siyatom lang dita pa appeal, muhilak ta. Dapat karon po, kalabot aning pinaka-importante nga trabaho ni Lord. Dapat appeal gyud ta. Kinsa man ninyo ang padayon nga nagadamgo. Amen, amen. Sige, isang kamot. Isang kamot. I'll pray for those hands that are raised up. Para, believe me, before I put that down for my purpose. They said, Grab. Just in case wala pa na imong revelation sa inyo ba? I'll just have to repeat it, no? Karong hapon. Labaw pa ni nga damgo kaysa inyong mga other damgo nga makakuwag diploma. No, kamong na eskwela ang damgo ninyo kana makuha mo gyud ang diploma, di ba? Nya pagkahuman sa diploma, makatrabaho, di ba no? Makatrabaho, makauyab na dayon. No? Siyempre makauyab mo na mo'y trabaho, malipay ko ana, no? Di ba? Apil na ko ana dayon, malayi no? Kasal na dayon, apil ko ana dapat, di ba? No? Pero nag-eskwela pa mo, paliw ayaw sa. Pwede sa magngabig lang sa ta, ayaw sa nang manguyap mo. Sige. Hallelujah. So, trabaho, and then magminyo, no? And then, when you are already with your palalab, you start dreaming about one day having your own house. Di ba naman, na? And then one day, ang house ninyo na nakaparking nga sakyanan. Di ba naman, na? Di ba? I believe me, those are good dreams. But nothing can beat na mo exit ka sa entablado sa kalibutan nga naay nabilin nga dusi kakusgan nga mga babae o mga lalaki
nga mo ready mo take over your place just in case mo exit ka na. Nothing can ever beat that. Mao na nga si Jesus, no wonder mo na iyang gitrabaho gyud. Aside from dying on the cross, which was the climax of his visit here on earth, that will ensure your redemption and mine, he spent the bulk of his time building his 12 men. Si Jesus walay plan B. Wala siya plan B. Mauna gyud to. Amazing kaayo kay ang iya pag yung gipili nga mga 12 people, ang usa sure na daan nga mawalitad. Gi-appeal lang yun niya kay gi-identify man sa amahan. I-appeal lang na kay mo nay atong kontrabida. Wa may lamian sa lidag dili maayo ang kontrabida. Di ba naman na? Ano di ba? Kana mga gwapo kay nga sa lidag, naging gwapo sa tungod sa kulba sad kayo ang kontrabida, hawod sad kayo kanang mukulata tinuod yun. Di ba no? Kay kung ang kontrabida ya pod ay wala mabarat ang salida. Muna nga si Judas, identified siya daan, kay siya ang pinaka-the best nga magsilbing kontrabida. Pino kaayo mo trabaho, di ni mo mailhan. Grabe, no? Pino kaayo sa iyang papel nga magiging kontrabida siya. So, appeal siya daan. And the rest, the 11, oh my God. Kung karon pa to sila, none of them will be included in your 12. Kung kamo pa ang magtanaw nila, si Mateo, di to ni mo i-appeal, kaya ano, kurakot na, di na pwede, mangurakot pa lang na diri sa akong team, di na pwede. Si John, ay, isog na. Mo na yung mga ayog, kalayo sa langit. Di ta magsilbihan na. Gamay lang bikilan na, wala na. Sunog na tani. Kung ikaw pang magpili ato nila, wala usa nila nga ma-appeal sa imong team. All of them would have been disqualified. And yet Jesus, amazing kayo. Sila ang gipili ni Jesus. Ano, no? Ana si Jesus kang Peter, ikaw dong, appeal ka dong. Di ba, anak si Peter, katong nanagat na, no? Sa Luke chapter 5, no? You read this account in Luke chapter 5. Ingon si Jesus, kay naabdan man niya sila nga, nang limpyo sa ilang pukot, nga wakod sila dakop, bisag himbis, wag yun nasangit dito sa ilang pukot, wala yun, zero yun sila. Niabot mo na si Jesus, oh, what are you doing? Ay, nang limpyo mi. Ay, limpyo mo, nagata. Hindi, adlaw na. Niya na pong gabi, dili, nagata. Balik mo dito, ato mo sa laod, iitsa ng pukot sa dapit sa tuo. Ay, Lord, ug di pa ikaw, di ini na mo buhaton kapoy biya tibuok gabi ining nagat mi wa mi dako, pero sige lang ikaw man, sige na lang pagbigyan lang kanamo. Ngadto sila, pag itsa nila sa pukot, pagbiro, hala, napuno kayo kisda. Hapit na ko na paron takilid, na ko na paron ko nanawag dili. Nanawag nugod sila. Di ba? Ay pagkataod-taod ambak Pedro sa baruto ni ambak tubig langoy siya yung Ginoo palayo sa kuwa, away from me, for I am a sinful man. Palayo gikan sa kuha, makasasala ko, di ko angayan. Anas Pedro, nahimo siyang suddenly conscious and aware of his own sinfulness. Pero ingon si Peter, ingon si Lord, pasensya ka dong, ibaw mo ko dahil makasasala pa kay, pero unsaon mga like man ka nako. Di ba? Tanaw ng Facebook nimo, di ba gi-like na nako nanawa. Ala Jesus. Kay sila, gipili ni Jesus, not because of who they were, but because of who Jesus was. Amen. On their own, dili sila qualified. Pero si Jesus man nagpili. Like man sila ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mana, kanang ato pong piliyon, the same na. Dili na sila mga qualified. None of us is qualified. Amen. Ayaw pangitag qualified. Kay kung mangita kag qualified, hasta ikaw disqualified. Kaya di ka qualified. Ang buhaton na nimo, simply obey. Obey lang nga. Lord, mangita ko mga tao. Ikaw na ibang punto sa ilaha, Lord. Basta mangita ko. Damguhon ako na sa akong tibok kinabuhi. Nga na ako'y dusi. Nga puhon mabilin. Just in case, pabalhin nun ako nimo, Lord. Halimbawa, Lord, gikan diris Davao, ibalhin ako nimo sa Cebu. Hallelujah, dito sa Cebu. Malipay ra kayo ko, mag-start na po kuglain ito, pero sa Davao, kampante kayo ko nga naidusin ako nga nabilin, kusgan kayo sila, mga labaw pa sila sa kuha. Ano? Ibalhin na ka ni Lord dito sa Japan. No? Suddenly, there is this open door for you. No? Mutrabaho ka sa Japan. Wow, power kayo. Konnichiwa. Di ba?
Hallelujah. Pero di pa yung kakaingano na may nabilin. Ang simbahan dili muhuyang kay nilakaw ka kay ngano naa may mga gi-disciple nimo nga kusgan pa kaysa imuha. Many times ang work ni Lord nag-shut down kay walay nagapuli. Naman ninyo? Walay nagapuli. Shut down ang trabaho ni Lord. Pag nag-shaking, kaya na may mga shaking nga moabot sa community ni Lord, kay ang yawa, abtik man kaayo, karon gani, samtang nagas-lecture ko din ni, nara siya sa daplin niya, nagapaminaw man sad siya. Abtik kaayo siya. And so sometimes shaking should happen, mga enter, nga mga personal relationships, would falter, bickerings and misunderstandings. Now, sa mahitabo na, and some people cannot handle those, and they will leave. Di ba? Di po nimo sila ma-blame. Ila man ang choice. Alang-alang at nga na nimo supportahan. Asa man ka? Pasensya ka, nakasod ka din, inagay ka kaikyas. Wala may nga na yung tawon. When they leave, they leave. Pero bisan pag mulakaw sila, kung naan na kay daan bunga, dili ra kayo, makapadayon ra ang bulato ni Lord. Amen. Kaya sila Paul, grabe kayo. Na isa ka verse, and then I want na po this one. Basaw na ko ni para na mo'y idea sa mga gibuhat ni Paul. Acts chapter 14. Kumusta daw na imong katupad? Kumusta ka? Verse 23. Di ba gibasa nato ganina ang 14 verse 22? Gibasa nato na ganina, di ba? Diba? Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. They said, then verse 23, Paul and Barnabas appointed elders for them in each church. Again, let's ask ourselves, unsa gani ng church? Kita na, it means people of God. Diba? It means people of God. Literally, church is taken from the Greek word ecclesia, and it means called out ones. Mo nang literal nga meaning. But it refers to the people of God in every place. So kada lugar na ay napurma o natapok nga katawhan ni Lord, nga ning respond sila sa gospel, ni talikod sila sa ilang pagano nga lifestyle, makasasala nga kahimtang, idolatrous nga paagi sa pagsimba, immoral nga mga kinabuhi, gibiyaan na nila, they embrace the will of the Lord over their life. Now, Jesus is their Lord and their Savior. Ang tawag sa ila sa kada lugar, church. Appointed elders for them in each church. So si Pablo, kada tapok sa mga tao, naitapok sa Buangin, naitapok sa Matina, naitapok sa Maa, naitapok sa Turil, tagpila ka tao, 50, 100, however was the number, nag-identify siya og mga elders. O ikaw, elder ka ha. O ikaw ha, elder ka ha. O ikaw ha, elder ka ha. O ikaw, elder ka ha. Ano siya? Mga bago pa kayo sila kay Lord. Ay, hindi ko, di ko, elder sa kana. None of them refused. They just have a childlike faith to believe that this was the next phase sa ilang pag-follow kay Lord. Amen. Nga magiging elder na sila. And the word simply means older. Dili necessarily nga biological sila nga older. Physically older sila than the others. But it simply means sila tong nauna pag-connect kay Lord. Ano ninyo? And I like that word because it implies nga pag naay elder, naay younger. Di ba? No? Di man katawag og elder. Di ba?
this is my elder sister, di ba? Di makatawag og elder kung ikaw rang usa. Di ba? No? Tawagong kag elder kay naapay laeng igsuon nga nagsunod. So gi-identify silang mga elders kay gi-expect sila nga mamunga. You get the point? Ha? No? Para ma-legitimize ang ilang pagka-elder, dapat na ay younger nga resulta sa ilang ministry. Mao na ang implication na. So gi-appoint sila ni Lord nga mga elders in each city, appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting, committed them to the Lord in whom they have put their trust. Grabe kayo si Paul. Simplified ragad kayo ang iyang ministry. O sige na, ikaw na, kamo na, pila man mo kabok, o 7 mo, ang dali mo dire. Dali. And then he prayed over them. No? Fasting pa sila, siguro another 1 day o 2 days, 3 days. And then, larga na si Pablo. Larga na ko, gitugyan na muna ko kay Lord. Si Lord na ang magpadayon, mamuhat sa inyong inabuhi. Siguro later on, padaan lang muna kong sulat. Pero most likely, baka dili na ko makabisita sa inyo ha. Kinina ang first and last na ito nga magkita. Sa langit na ang sunod. See you in heaven. Bye-bye. Grabe no, anara ka-simple, no? Wala man yun mag-uol si Pablo kung mapadayon ba sila dili. Wala may ingo si Pablo. Wala na kung sa ito. Hala, uy, basig dito mo tininuod sila, uy. Kasayang, hala, uy, basig mayabag to. Hala, uy, basig na ay Koreano nga maabuto niya, bayaran sila kwarter, mamalhin sila. Hala, uy. Ay, wala si Pablo, ana. He learned to commit everything to the Lord. Basta sa iya, nabuhat niya itong iyang responsibilidad sa iyang panahon to the best that he could. Amen. Inay mo tupad, mamunga ta. Oh, muna ta. Sige da, way undang. Sa balay. Sa balay ta. Muingon ta, pastor, dili naman ta maigo, diri pastor. Why parkingan na pastor? Di sa balay. Sa balay. Mo na ang pinaka-practical sa balay ta. Basta importante, Diyos nun tang tanan. Maninuod og mabungahon. Ha? No? Uy, nakadumdum ko sa giingon sa presidente ba? Presidente Digong, one time, ingon siya, ako pa ninyo, din ako musimba. Sa balay na lang. May pa siya, nakahunahunag house church. Kay tinuod, bitaw mga tao, sige gatog simbahan. Wawan po inaitabo silang inabuhi. Sige lang gatog simbahan. Madyos nun lang ito, simbahan. Diba? May pa sa balay na lang ta, diba? Di pa kayo maulaw si Lord. Mingon, Lord, wala gina sila ni tubo, Lord. Unsaon man, sa balay raman na, sabdan na lang ninyo. Diba? Kaya sumingog, Lord, wala lagi sila ni tubo, Lord. Milyon-milyon ba yan ang simbahan ilang inasudlan, Lord? Nakakarpet pa, aircon pa, Jud. Mingon si Lord, bitaw-bitaw, gagastol-gastol na sila. Muha na si Lord, diba? So it's an easy excuse kung sa balay rata, at least simplified, wapay gasto. Ang kwarta nga matigom nato magamit pa nato sa mas better nga use for the glory of God. Manindog ta. Mga disciple making disciples. Thank you for watching PCC Podcast. If you are blessed by the message, just click the subscribe button to get updated with our latest uploads.